Okay, soon. Oh, they're talking about his mother. Baka pag nalaman ng dad niya ang nangyari, ewan ko na lang talaga. Buong buhay ko, kailangan ko nakaramdam ng gantong klaseng kaba. Kapag pinakulong nila ako, wala na ako magagawa. They are powerful. Alam ko, sisiguraduhin nilang mabulok ako sa kulungan. And I don't want that at alam ko ding hindi ako makakalaban. Oh no, what I've gotten myself into? Good morning, mahal. Nabalik ako sa pag-iisip nang halikan niya ako. Hindi ko napansin ang paglapit niya. I don't know what to do anymore, Dan. I need time to think. Mahinang banggit ko sa kanyang pangalan. Dan, can we go back to Manila? He looked confused. Why? Don't you want it here? You're free to do anything you want here, mahal. We own this. He sighed. Dan, we have work there. You should prioritize your business, not me. Shut up, Kat. Don't try me. Tumilim ka agad ng kanyang mukha. Galit niya akong tinitigan. If you think you can escape, then I'm sorry to tell you this, mahal, pero hindi ka na makakatakas sa akin. He uttered possessively. He doesn't understand my point. I was trying to say that he should be taking care of his company and his mother. He is prioritizing me instead of his mom. Maybe her mother is right. Wala ako mabuting maidudulot sa anak niya. Baka nga ako pa makasira sa career ni Dan, and probably I will not like it if it's possible that will happen. I love Dan so much. He's not really in love with me. He is obsessed for Pete's sake. Hindi naman ako, tatakas. Well, nag-iisip pa rin ako. And why would I leave, right? I chuckled to convince him. Bakit naman ako tatakas? I just needed space by that time, Dan, and I'm sorry. His face softened. Mabilis inihakbang ang pagitan namin at niyakap ako. He keeps on kissing my hair while brushing his hand on it. Nakahinga ako na malalim dahil alam ko, panatag siyang hindi ko siya iiwan. No, I don't want to leave, but seeing the situation now is making me wanna leave. Ano? Tatakas ako imbes harapin to? I should be responsible of what I did, but I am afraid. Wala akong laban sa mommy niya. She will just easily bring me to jail and I cannot protect myself. Walang-wala ako kumpara sa kanila. Parang inampon lang ako ni Dan hanggang sa nahulog ang loob ko sa kanya at naging kami. Hindi ko alam ganito pala kahirap ang pumasok sa isang relasyon. I thought when you enter to a relationship, you will always feel happiness, but I was wrong. Meron at meron mga pagsubok na darating para hamakin ang relasyon ninyo. It's up for the both of you if you will continue fighting or you give up. Please, mahal, do not ever do this again. I almost lost my mind when I did not see you at home that day. Binabaliw mo kung mahal ko? Bumaba ang tiyan niya sa labi ko. Binasaan niya ang labi niya at yumuko upang halikan ako. Natunaw ako at biglang nanghina. Tinagon ko ang bawat paghalik niya. I moaned between our kisses. I felt his smirk. Bumaba agad ang kamay niya at hinawakan ako sa aking pagkababae habang naghahalikan kami. Kahit pasuot ko pa rin ang aking pantalon, damang-dama ko ang init ng kanyang haplos. Napasinghap ako dahil binuhat niya ako at marahang ibinagsak sa kama. Tumigil siya sandali sa paghalik sa akin at hinubad ang saplot ko. Isang iglap, parehas na kaming hubad. Kinababawan niya ako. He started kissing me again. Bumaba ang halik niya sa aking dibdib hanggang ang kamay niya ay naglalaro ang isa. Panay ang ungol ko dahil sa init ng katawan ko. Inawakan ko ang kanyang buhok. This feels so good. Pinikit ko sandali ang mata at tumayo sa Dan. Hinila ang hita ko hanggang pinakadulo ng kama. You are mine, Angel. Put that in your mind. Then I felt the familiar feeling when he fully entered me. He looked at me again. Cat's POV. It was 10 in the morning when I waked up. Maaga atang nagising si Dan dahil wala siya sa tabi ko. Bumangon ako at inayos ang kama. Masakit pa rin ang pagitan ng hita ko. Hindi ako titigilan ni Dan. Well, I enjoyed it too. Lumabas ako ng kwarto. Ang tahimik. Dumiretso ako ng sala. Wala pa rin si Dan. I decided na lumabas ng rest house. Tahimik ang paligid. Pinaglibot ko ang aking paningin hanggang sa namataan ko. Ang bulto ni Dan di kalayuan sa kinatatayuan ko. Nakatingin lang siya sa dagat at mukhang may malalim na iniisip. Mukhang problemado. Di na nga ako nagdalawang isip pa at tilapitan siya. Agad naman siyang napatingin sa direksyon ko. Ngumiti siya nang makita niya ako. Nawala ang seryosong ekspresyon niya kanina. Ngunit hindi may tatago ng kanyang mata ang tunay na nararamdaman. Mahal, how's your feeling? May problema ka ba, Dan? I asked the obvious instead of answering him. No, I don't have. Mahal, come here. Ginawa ko ang gusto niya. Lumakad ako palapit sa kanya. Pinatalikod niya ako, pinaharap sa view ng dagat at niyakap ako mula sa likod. Pinataw na ang kanyang baba sa aking leeg.
I don't expect you to say yes, Dan. Pero girlfriend mo ko. I need to know what's your problem or what's bothering you. You shouldn't keep that to me. Sabi ko habang nakatanaw pa rin sa dagat. Hindi niya dapat sinasarili ko ano man ang problema niya. Naisip ko naman ang sarili kong problema. Pinantili ko ang aking tingin sa karagatan. Minsan talaga mas mabuti ring ikaw na lang mismo nakakaalam sa inyong problema. Lalo na kapag alam mo na may masisira kapag isiniwalat ito. Bumuntong hininga siya at humigpit lalo ang kanyang yakap. From that, I know he really have a problem. Tell me please, Dan. Marahang ani ko. Please? May pagmamakaawang tanong pa niya. Hindi ako sanay makita siyang ganito. He never shared his problem to me. Ganon ang mga lalaki. Mas gusto nilang sa kanila lang ang problema nila. Na okay lang na sinasarili nila ang kanilang mga problema. Hindi mo sila makikitang umiiyak. Kapag umiiyak sila, gumagaan ng kahit konti ang kanilang pakiramdam. But boys are the other way around. They better keep and hide their emotions than showing it. Hindi ko na alam ang gagawin, mahal. Naramdaman ko ang pag-iling-iling niya. Mahina at napapaos na ang kanyang boses. Mom is in coma. Dad wants to bring her in States para doon ipagamot. I want to go with them but you're here, mahal. I cannot leave you. Gusto kitang isama kung gusto mo para sumama din ako. I really want to be with Mom while she's recovering. Di ako makapaniwala sa narinig. Ano? He wants me to come with them? With his parents? Is he serious? And what? Kung hindi ako sasama, hindi rin siya sasama para sa akin? Are you out of your mind? You are insane, Dan. Your parents need you. It's obvious kung sinong uunahin mo. Pagalit na sabi ko habang diretso nakatingin sa kanya. Do not use me as an excuse not to be with your parents, Dan. Tahimik niya akong pinakikinggan. I am just your girlfriend, Dan. They are your family. They need you, especially your mom. You should be taking care of her by now. Hindi yung ganito, I can handle myself, Dan. Hindi sa lahat ng oras sa akin ka nakatuon. Look around. Wake up. Umiikot ang mundo mo sa akin and I don't want it. Pinatatag ko ang loob ko. I need to push him. He is being unhealthy when I am around. Choose them, Dan. Kaya kong sarili ko. Imbes ang ina niya ang kanyang alagaan at bantayan, nandito siya sa akin. He even take me in this island. He is really out of his mind. Don't you say that, Kat? Malamig pa sa yelong aniya. Kinabahan ako sa paraan ng pagtingin niya pero kailangan ko maging matapang. It's my fault why his mother is in the hospital right now. Okay, Kat, keep blaming yourself for what happened. I won't leave you, do you understand? Umiling ako sa kanya. Tama na, Dan. Let's go back to Manila. Sasama ako sa ospital. I want to visit your mom. I said in a low voice. This is the only solution so I can easily escape. I will try convincing him again once we're back in Manila. No, we will stay here. He uttered with finality. I just shook my head. Kung nasa Manila kami makakagalaw ako na maayos, kung magtangkaman akong tumakas. Ngayon dito sa isla baka mawala pa ako. Hindi ko kabisadong lugar na to. Hindi pwede, Dan. Please. Huwag na natin pag-awayan pa to. We need to fix this. Only if bumalik na tayo, hindi panahon ng bakasyon ngayon. Huwag mong dagdagan ang pag-iisip ng daddy mo. He looked at me for a while and sighed. Okay, but make sure to be always with me, mahal. I nod. We stayed in the island for an hour before we went back to Manila. Tahimik lang siya. Di nagsasalita habang nagmamaneho. Di na lang din ako nagsalita. He looks like he is thinking of something deep. I wanna ask him but no. Mag-aaway lang din kami. I better shut my mouth. Buong biyahe kaming tahimik. Walang gustong magsalita. Gabi na makarating kami sa bahay. Naunang lumabas si Dan at akala ko mauunang papasok. Pero umikot siya at pinagbuksan ako ng pinto. Maingat akong lumabas. He snaked his arms around my waist. Punta tayong ospital bukas, San? Sabi ko na makapasok na kami sa loob ng bahay. Ayoko sanang pumunta doon dahil natatakot ako pero para kay Dan gagawin ko. Tumango lang si Dan at walang salitang dumiretso sa banyo. Inaantay kong matapos si Dan sa pagligo. Nakatingin lamang ako ngayon sa aking refleksyon sa harap ng salamin. I am not ready to see his mother. I am really guilty. Knowing that his father is there makes me more nervous. Inayos kong pagkakatali ng buhok ko at tumayo para makita ang buong refleksyon ko. Nasa ganong posisyon ako nang bumukas ang pinto ng banyo. Isang puting tuwalya lamang ang nakatapis sa kanyang ibaba. Kahit nakita ko na ang kanyang katawan, paulit-ulit ko pa rin hindi maiwasang hindi mamangha sa kanya. Umiwas ako ng tingin at gumisi siya. Want one round before heading to the hospital, mahal? Pinamulahan ako. Kinuha ko ang unan at ibinato sa kanya. Agad naman niya tong nasalo habang tumatawa. He, magbihis ka na nga at aalis na tayo. Tumalikod ako sa kanya at muling hinarap sa salamin.
trying to ignore his presence. Narinig ko pa rin ang mahinang tawa niya habang kumukuha ng damit sa closet niya. After 20 minutes, nasa loob na kami ng kanyang sasakyan. Nagkwentuhan lang kami ng kung ano-ano hanggang sa makarating kami sa ospital. Nauna siya naglakad papasok habang sumusunod naman ako sa kanya. Pinagdilingunan kami ng mga nurses at mga tao. No, the attention was undone. Damn these girls. Matitiris ko talaga mga mata niyo kakatitig sa jowa ko. Mabilis ako naglakad hanggang sa pumantay ako sa kanya. Pinulupot ang kamay ko sa kamay niya. I saw him smirk as he looked around. May gana pa siyang umisi, ha? Kinarot ko ng bahagya ang kanyang braso. Tumingin siya sa akin habang nakatas ang kilay. I glared at him. Huminto kami sa isang kwarto kusa ng kanyang mom. Kinakabahan akong sumunod sa kanya papasok sa loob. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makitang kalagayan ng kanyang mommy. Ang dami mga aparato sa kanyang ulo. Ganun ba kalakas ang pagkakatulak ko para maging ganito? Kahit wala pa ring mali ang kanyang ina, kinakabahan pa rin ako. Son, you're here, his father said when we finally enter. Oh, you are with Dan? Then he noticed me. Parang di pa sigurado kung ako nga si Kat. Kilala niya ako? Di ko siya nakita ng birthday ng mommy ni Dan. Good morning po, sir. He just nodded. Matangkad din to gaya ni Dan. Lahi ata nila. Pati kasi si Katie, Dan's cousin, matangkad din. How's mommy, dad? Nilapitan niya ang kanyang ina at pinatakan ng halik ang noon nito. Looking at him right now, I regret what happened that day in my office. I did not know that this will happen. Hindi ko to inaasahan pero nangyari na. Wala na ako magagawa roon. Even if I keep on blaming myself, even if I hurt myself, it will never change the fact that I pushed his mom and this is what happened. Mahihirapan siyang magpagamot dito, anak. We need to bring her sa States. Mas mapapadali ang recovery niya kapag doon natin siya ipapagamot. I hope you'll calm down. Do not disappoint your mother. I know how much you care for her. Nagbaba ako ng tingin. His father was right. Dan is a mama's boy. It's very obvious. Dad, tira hirap nitong sambit. Nakatitig pa rin sa kanyang ina. I know he wants to go with his mother, but because of me, nagdadalawang isip siya. Excuse me sir, lalabas lang po ako. Dan, I'll just be outside. Tumango ang dalawa kaya mabilis akong tumanikod at lumabas sa kwartong yon. Ayokong pakinggan ang personal na pag-uusapan ng dalawa. Wala na ako doon. It is their family to decide. Sana pumayag si Dan na sumama. Magpapakalayo-layo din ako dahil kapag nagising ang mommy niya, sigurado ko ipahahantig niya agad ako. He doesn't want me for her son. Eh di mas lalo ngayon dahil sa ginawa ko sa kanya. But you cannot blame me. I just did that to protect myself. Lumipas ang ilang sandali, lumabas ang daddy ni Dan. Agad niyang pinalibot ang tingin hanggang makita niya ako. Formal siyang lumapit sa akin at tumabi sa aking tabi. Awkward akong napalunok at napahinga ng malalim. So you are the girlfriend of my son, Iha? Napatango agad ako. Kinakabahan ako sa kanya. Alam niya ba na ako ang dahilan kung ba't naging ganyan ang sitwasyon ng kanyang asawa? Is he going to put me in jail? Mas lalo akong kinabahan. I guess you already know na ayaw sumama ni Dan sa amin. Naparunok ako at tumango ulit. Can you do me a favor, Iha? Ano po yun, sir? Mahina akong tanong. As you can see, Kath, maraming pinagbago si Dan nung naging kayo. Lumalim ang kanyang boses. He used to have time for his mother. Kahit pa sabihin mo may emergency siyang pupuntahan, isang tawag lang ng mommy niya, eto na agad siya. Pero ngayon nagbago ng anak ko. Naliluha akong pinapakinggan ng kanyang kwento. Lagi kong nadadata ng asawa kong umiiyak dahil nagsaselo siya sa'yo. Nang umuwi ako 2 days after her birthday, sinabi niya sa akin na may pinakilala ng anak namin. He smiled pero kitang sakit sa kanyang mata. Umiiyak siya lagi dahil nawawalan ng oras sa kanyang anak namin at hindi siya sanay na ganan si Dan. Nakaligtaan na ni Dan ng kanyang ina. Para ngayon, he's choosing to stay here with you instead of coming with us sa States. Ano pong gusto niyong gawin ko, sir? Kahit may ideya na ako kung ano sasabihin niya, tinanong ko pa rin. Kung pwede, layuan mo ng anak ko. Hindi ka nakakabuti sa kanya. Nasasaktan na ni Dan ng mommy niya ng dahil sa'yo. Sana maintindihan mo kung anong pinupunto ko. I sighed painfully. Tumayo ako at walang paalam na lumabas ng ospital. Mabilis akong dumiretso sa bahay at muling nag-impake. I love you, Dan. Please always remember that. I'm sorry. Dinikit ko tong maliit na piraso ng papel sa refrigerator para madali niyang makita once he is home. I'm really sorry, Dan. I love you. Goodbye. Dan's POV. I held Mom's hand and held it tightly. Damn, I miss her so much. I miss our bondings together. I want to do it again, but of course, I want Kat with us.
Maybe may kasalanan din ako kung bakit nangyari to sa kanya. Nawalan ako ng oras kay mommy. I focused my attention to Kat. That's why I want them to get close. Para hindi na ako mahirapan. I don't want to see mom hurting. Also Kat. Hindi ko kaya makita silang nasasaktan. Pero ngayon, ibang klaseng sakit ang nararamdaman ko tuwing nakikita ko si mom sa ganitong kalagayan. I closed my eyes and prayed that she'll be okay. Tahimik ako hanggang sa pumasok ulit sa loob si Dad. Where's Kat, Dad? Tumingin ako sa pintuan. Nakita ko sumiryosong kanyang mukha. Go home and start packing your things, Nan. We're flying to States by tomorrow. I brushed my hair using my free hand. Didn't I make it clear to you, Dad? I will just come if Kat will come also. Dad, I know you understand me. You know how I love that woman, just like how you possess Mom. I love Mom and Dad so much. Kung hindi ako makakasama sa kanila, kahit gustong gusto ko, hindi ko kayang iwan si Kat. Ikababalo ko kung hindi ko siya kasama. Besides, kahit di ako sumamat, maaari din naman silang bisitahin doon. Panatag ako dahil alam kong hindi siya pababayaan ni Daddy. You will come with us, son. Please, your mom needs you. He said, trying to convince me. I will take Kat home first, Dad. Nasaan ba siya? Umiling si Dad. What? Kanina pa nasa labas si Kat. Ayaw niya bang pumasok? Where is she, Dad? I asked again, kinakabahan. She left already. Napatayo agad ako na marinig ang kanyang sinabi. She what? Bakit daw? Why didn't you tell me? Galit na sabi ko. Bakit siya uuwi nang di ako kasama? She did not even tell me. I don't know, son. Umiling-iling pa siya. Bumigat ang paghinga ko at tangkasan ng lalabas para sundan si Kat nang umingay ang silid. Mabilis ang ginawa kong paglingon kay mommy. Wife? Mom! Sabay pa naming tawag sa kanya na makitang kalagayan niya. Nurse, doc, emergency, please come here. Agad na imporma ni Dad sa intercom. Anong nangyayari? Isang sandali lang pumasok ng doktor at ilang nurses. Lumabas po muna kayo, sir. No, ano ang nangyayari? Halos pasigaw ko ng tanong sa nurse na nakahawak sa akin. Please sir, hindi po kayo pwede. Sa labas na nang humuna kayo mga sir. Wala na ako nagawa nang mahila nila ako palabas. Nakita ko umiiyak si Dad. I frustratedly brushed my hair using my hands and punched the wall. Son, we need to go to States tomorrow. Sasama ka sa amin. Your mom needs you. Alam ko rin di mo matitiis ang mommy mo.